What's up mga papi? We are up early kasi today is our beach trip to Mindoro. 3 days and 2 nights kami doon to celebrate my birthday and Cody's birthday. At kung gusto nyo malaman kung paano mag-commute from Mega Mall to White Beach, Puerto Galera, and kung magkano yung magagastos nyong pamasahe and magagastos nyo sa accommodation, panoodin nyo tong video hanggang dulo kasi isi-share ko sa inyo kung paano pumuntang Galera at kung magkano lahat ang nagastos namin. Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. 3:56 AM, umalis kami ng bahay papuntang Mega Mall. Nag-book na lang kami ng Grab from Pasig to Mega Mall Building C sa Alps Terminal. Ang nagastos ko sa Grab is 245. 4:06 AM, dumating kami ng Mega Mall. Hindi na namin inabot yung 4 AM bus, kaya ang nasakyan namin is itong 5 AM Yutong bus. Ng biyahe is Batangas Pier. Ang bus fare is 268 sa regular passenger, 206 pag senior citizen ka, and 216 pesos pag student. Malinis, malamig at maganda naman yung bus. Tama-tama to for a short 2 hours ride to Batangas. 5:05 AM, tumulak na kami pa Batangas, nag-U-turn sa tapat ng Galleria, then we took EDSA papuntang SLEX Skyway. So, ayan yung bus ticket namin. All in all na binayaran ko is 1,213 para sa dalawang regular at dalawang estudyante na passenger. 5:41, nag-stop over kami sa Caltex sa SLEX, yung bago mag Santa Rosa exit. May dinaanan lang ata yung driver. By 5:44, alis na din kami agad. Wala naman traffic on the way to Batangas, kaya dire-diretso lang yung biyahe namin. Mga around 6:40, dumating na kami sa Batangas Grand Terminal and nagbaba lang yung bus namin. After that, dumiretso na rin kami sa Batangas Pier. 7:02 AM, arrival at Batangas Port. So that was almost a 2 hours ride from Mega Mall to Batangas. Ingat lang kayo dito, madaming mag-aalok sa inyo na buhatin yung mga bag nyo for free. Huwag kayong kakagat dahil modus yan para bumili kayo ng paninda nila. May mag-aalok din ng tricycle for 100 pesos. It's up to you kung kakagat kayo, pero pwede naman lakarin ang pier from the bus stop. So, andito na nga tayo sa Batangas Pier. It's a Saturday morning. Kala namin konti lang ang tao kasi this is the week after Holy Week. Pero ayan, boom! Ayan, ang pila. Diyos ko po. So, nag-start tayo pumila ng 7:11 AM. Hinahabol natin yung 10 AM na fast crop or Roro. Pero mukhang hindi natin naabutan sa dami ng tao. At ito na nga ang bangungot, 8:30 na. Nasa pila pa rin tayo at hindi gumagalaw. Hassle dito kasi hindi nagpa-process ng ticket yung cashier hanggang hindi umaalis yung bangka. So, we have to wait for an extended period of time for us to be able to get our ticket. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari, pero yung huling punta ko rito sa Galera, hindi naman ganito oh. Pero ngayong malala talaga, grabe. Napakatagal na pilahan nito. May mga sumisingit pa. Yung mamang naka-stripes na yan, singit yan. Finally, after 4 long hours, by 11 AM, nakakuha na tayo ng ticket for Roro MV Maria Winona bound to Balatero Port, Puerto Galera. 4:01 PM boarding. Grabe talaga. Kainis. Fare is 425 for regular, 340 for student. Free pag below 2 years old yung kasama niyong bata. Syempre, we also have to pay the terminal fee of 30 pesos per head for regular passengers. Pag student, free lang naman, pero kailangan nga pala natin ng ID if you want to take advantage of the student fare. So ayun na nga, pagpasok namin ng boarding area, in-announce sa PA na delayed yung Roro namin. So instead na 1 PM boarding, 2 PM na siya. So delayed ng 1 hour. Ay, Diyos ko po. So finally, at around 2:10 PM, in-announce na sa PA na boarding na, and we were advised to use gate 1. So after more than half a day, we are now boarding Montenegro Lines MV Maria Winona bound to Balatero Port. Nakakapagod to. Grabe. So ayan, di naman masyadong marami yung tao papuntang Balatero, pero hindi ko alam kung bakit 4 hours ang waiting time namin just to get a ticket. So ayan na nga, nasa taas na kami ng barko at sinisavor lang namin yung hangin. At ito yung itsura ng Maria Winona. It's an old ship. May CR naman.
Meron din mini sari-sari store na 2 times lahat ng presyo. 60 pesos ang cup noodles, 40 pesos ang Coke mismo, basta lahat ng presyo doble. We left Batangas Port at around 2:15 p.m. Tulog time, si Gody, ang kulit na masyado, siguro dahil bored na siya. The boat to ride will take us around 2 hours, sabi nila, so rest time muna tayo. So we arrived at the Balatero Port at around 4:15 p.m. Di lang kami pinapasok agad kasi wala kaming booking. Wala kaming rooms, walang accommodation, pero meron naman help desk that will assist you in getting a place to stay. So ni-refer nga kami ni ate sa VM Beachfront Resort. Kung magkano ang room rates, i-discuss ko na lang sa inyo sa susunod na vlog ko. By the way, nagbayad din kami ng environmental fee na 120 pesos per head. Kung estudyante, libre naman. Then we took the red tricycle going to VM Resort for 200 pesos. Lahat-lahat na kami. VM Resort nga pala is around 4 kilometers away from Balatero Port. So, okay naman. Enjoy naman yung ride namin. So, for the next vlog, i-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos namin sa accommodation at saka yung mga pagkain namin. Alright, so that is our vlog for Puerto Galera, Mega Mall to Puerto Galera, kung paano pumunta and the cost of transportation. So yan, thank you for watching this vlog. I hope you enjoyed and learned something today. At para sa inyo nagbabalak pumunta sa Puerto Galera, iwasan nyo ang weekend kung ayaw nyong maparis sa amin. Alright, so till the next Budol vacation, peace!